talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw na ko sa bibitbiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Naku, malaki yung problema natin dito. Ano ang mangyayari sa Senado pagka pinaaresto nitong si Senator Erwin Tulfo, itong si Senate President Alan Peter Cayetano? Matindi yung mga banat nitong si Senator Erwin Tulfo dito sa video na to. Kung sakali daw mag-conduct pa ng hearing ang Blue Ribbon Committee, ipapaaresto niya daw. Wala daw siyang pakialam kahit si Senate President Alan Peter Cayetano pa. 18 na rin, Senator Rodante Marcoleta. Pumapalag na ho talaga itong ating di umanong na-deliveran ng maleta at dinideliveran din ng mga chiksilog. Kumbihira, 5 daw di umanong pinapipilian. At di umano ha? Matindi to. Kumbihira talaga yung mga marinesero. Kung sakali naman pala, ipapatawag mo rin sa Lunes, ipapalakpahan ka namin dyan. Pero alam na namin pinaplano nyo dyan, di ba? Sigurado ko tayo dito mga kababayan, contempt, ano yan? Galawang padcom ho ang mangyayari dito sa Blue Ribbon. Bantayan nyo ho mga kababayan, galawang padwa na to. Walang humpay na pagkukontempt ho ito mga kababayan. Pero bago yan, sa like, subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandiyan lang ho sa baba. Hindi lang ho yan pag-uusapan natin. Interview ho nitong si Senator Erwin Tulfo. Diyan sa 2x2 ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero siyempre, unahin na ho muna natin itong galit nitong si Senator Erwin Tulfo sa mga nangyaring kaganapan sa Senado nung nag-hearing ang lehitimong Blue Ribbon Committee. Ito hindi ko alam paano ka ba naging Blue Ribbon Chairperson? Wala naman ko yung quorum nun. Kahit sa tanong si Grilon. Pambihira naman o. Ito tayo, Gil. Hindi na po papayat na maghihiring-hiringan kayo dyan. Nako, At I will have you arrested. Takot yung mga 18 Marine, arrested na pala pinag-uusapan natin. Di na biro ho itong mga kababayan. Matindi to. Arestado pala yung natin dito, yung 18 Marine natin. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mo, matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Naku, nagmura na. Yan talaga, din magaling yung mga tulpo. Pag nagagalit yan, binubuhos nila yung pagkalalaking na sa pagmumura nila. Di ba? Palakpan natin. Wala ang problema magmura. Si Tatay Digong nga nagmumura. Kaso dito, dyan nila linalabas yung mga kasaputan nila sa pagmumura nila. Ganyan yung mga tulpo. Signature yan ng mga tulpo. Senador ho yan, ha? Napakagandang halimbawa. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw na ko sa bibitbiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Naku, Kukwel, paano gaganituhin mo? Tapos lakas mo naman. Laki-laki na siya naman Pambihira. Pagka sinasabi niya kukwelyuhin mo, bibitbitin mo, iba pumapasok sa isip ko Baka iba yung tinikwelyuhan mo at binibitbit mo. Ano, 50 Shade Darker, gano'n? Ano lang ho yan, higa nga. Ewan ko kayo. Asip naman na masisintak sa iyo mga Marines. Pambihira. Reporter ka lang dati, Brad. Hindi ko minamaliit yung trabaho ng reporter. Marangal na trabaho yan. Walang kaibahan yung ginagawa natin at ng mga reporter. Pero ang matindi mo dito, Senate President kukwelyuhin mo at kung ayaw sumunod ng usaha, ikaw mismo kukwelyo sa kanya. Patawag mo si Kunyales, parang dalawa kayo. Baka hindi mo kaya si SP Cayetano. Bago mo natin si SP Cayetano, siguro doon mo muna na kaya mo siya. Baka puro ka rin forma, kagaya ni Trilling, wala naman pala kayong bitaw. Dito tayo sa interview niya dyan kay 2x2. Chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, Senator Erwin Merong paksyon Tulfo. Senator Erwin, magandang morning. Hi, Gary. Good morning. Thank you for... Yes, sir. Parang hindi ata nakatulog itong si Senator Erwin Tulfo. Hindi maganda tono ng boses. Mapaus-paus, no? Natulog ka rin pag may time. Siya ba? Delikado yan. Aba. Una, diretsahin ko kagad dun sa ano bang mangyayari doon sa ginawang hearing kahapon ng Blue Ribbon under Senator Marcoleta? Anong mangyayari doon sa mga record nun sa minutes of the meeting or the hearing, Senator Erwin? But Jerry, ang record lang noon sa mga nag-live tapos sa TV, pero doon sa records ng Senado wala dahil wala pong presence ng any member of the Blue Ribbon. Wala po doon to record it. Wala din nga po yung tape, yung nag-record po yung barang media recording namin. Wala rin po. Yan po talaga yung forum at hindi po may tatawag na hearing kasi nga po, talakayan lang po, sila lang po yun, press briefing, forum, pero definitely hindi po hearing yun. So walang record yun, walang pumasok sa anumang record ng Senado yung hearing kahapon? Wala sa record ng Senado? Opo, nung panunumpa nila doon, sila na po yun, hindi rin po papasok yun. Kaya nga po, sa Monday, sila po imbitado ulit yung mga Marines ngayon. Meron po tayo mga members po ng Blue Ribbon Secretariat, ganun po yung feed namin, yung nagre-record po ng live na makikita ko natin sa social media. Nandun po sa Lunes lahat po. At saka yung invited guests natin, bukod po doon sa Marines, meron po tayo sa mga NBI, Ombudsman, DOJ, iba po. And then, sa susunod po namin na hearing na pinaplano ko na po towards the end of June, yung mga inakusahan naman para pwede ko silang managsagot ng mga akusasyon laban sa kanila. Okay. So, meron bang attempt from your group, from the new majority, na harangin itong hearing kahapon ng Cayetano Block? Actually, napag-usapan po yan. Kaya umaga-umaga, nagtungo na po at nagpa-press con po si acting Senate President Sherwin Gatchalian at sinabi na walang hearing. At then the night before, dineclare niya na po na
Work from home. po o yung mga empleyado. Oo. Pero yung mga pumasok po kahapon, mga staff lang po yan ng mga dating mga Senador. senador, ng mga dumalo po kahapon Oo. at mga security po nila. Oo. So yun po, pero pero napag-usapan po na itaglock na lang natin dahil alam po namin na mag-hiringan sila. Oo. Pero sa amin po napag-desisyonan po ng ni presiding officer, Senator Tempore Gatchalian. Di, wag. Kasi baka sabihin ng mga tao, ginagaya natin siya dahil nung sa Kongreso siya. Kung ayaw yung bitawan ang pagiging Speaker. Speaker of the House, pinadlock niya yung session po. Ganun ba? Oo. Okay, so, Sabi niya, 2020 po yun. oo nga pala, nung ang papalit na si Congressman Lord Alan Velasco. Opo. Oo, Tapos, ano, ang isa pa pa rin, Jerry, kaya niya nasabi na walang independent. Kasi natikman niya yun, sa ilalim ng Panginoon, sinabihan siya. Bumaba ka dyan, ibig sabihin napakialaman siya, nasabihan siya. Kaya ngayon, tingin niya, pinapakialaman po siya ng palasyo. Hindi po siya pinapakialaman ng palasyo. Wala akong pakialaman ng palasyo sa Senado. Oh, okay. Ulitin ko lang yun sa record kasi may mga nakita naman kami mga staff doon na di ba karaniwan yan, merong mga may stenographer yan o may nagre-record yan para may gumagawa ng transcript. So yung buong hearing na yun ay useless, walang anumang record na papasok sa record ng Senado? Wala po, kasi nga po, Wala. wala yung mga member ng Blue Ribbon. Walang tinakot eh. Tinakot yung mga member na dapat sana magre-record. Di ba merong strike it from the record. Meron ganun, di ba? Walang ganun, walang mag-strike. Wala naman nagre-record. Di kaya walang record. Wala nga live di ba yun ang una nating hinanap sa YouTube account ng anyway, sa Lunes naman, papatawag mo naman. So, wala tayong problema dyan. Kung maghihiring ka sa Lunes, ipapatawag mo. Pares lang naman sasabihin. Kahit napitpitin mo mga daliri ng mga marisayan, dinideliver nila yung mga babae, nag-deliver sila di umano ng pera at di umano naghahatid sila ng babae. Okay? Hindi mo mabago yan. Ano ka to, pagka binago nila, meron tayong problema dyan. Gaano pa ba karaming babaguhin nila? Kasi dapat consistent sila. Kung ano sinabi doon sa hearing kahapon, anong sa araw, dapat ganun din na sasabihin sa mga susunod pang pagtinig. Para consistent. Ngayon, dahil ikukontempt sila, at talagang ika nga, pag nakakontempt na sila sa Senado, dapat 24/7 ang pag-ano dyan dahil matinding panggigipit ang gagawin sa mga yan. Okay? Galawang quad ko nga, Paduano style to. Gusto makakita ng Paduano style, manood ka sa Lunes. Secretariat, yung mga stenographer, recorder, wala po eh. Wala. Yung nag-video, wala po eh. So, paano valid yun? At saka yun yung instruction ko dahil ako po yung chairman. So, ako po yung sinusunod ng Blue Ribbon Secretariat. Bagamat, nagbanta pa si Senator Cayetano, kakasuhan niya. Ang tanong ko ngayon, ano kakasuhan na? Ako po yung Blue Ribbon. Kasi po, ordinary senador na lamang. O, we can say na. Pero in fairness, kahit anong sabihin mo, Erwin, dahil doon sa ginawa nila na yon, na-checkmate ka ngayon, wala kang choice dahil kailangan mong ipatawag yung 18 months. Tama mali. So ibig sabihin, effective pa rin yung ginawa nitong si SP Cayetano at itong si Senator Dante Marcoleta. Kasi ang endgame lang naman dito, ang ultimate goal natin, ipatawag yung mga Marines. Kasi pag papatawag mo na yan, nanalo ang sabay ng Pilipino. Palakpakan natin kasi Erwin. Okay? Automatic po kasi pag natanggal ka Senate President, ikaw magiging minority leader. So, yan, pero kaano kasukan niya? Dahil hindi naman yung mga tao sumunod lang sa instruction ko. Ako po yung duly elected as a committee chair of the Blue Ribbon. Meron bang order to physically bar them from entering the Senate or entering the plenary hall? Ang plenary hall po, pinagbabawalan sila. Pero yung the Senate premises, hindi po dahil opisina po nila doon. Opisina nila yun. Thursday, opo. Pero nakapasok pa rin sa plenary hall at doon nga nakapag-hearing. Kaya nga po nagtataka nga po ako na bakit po nagkaganon. Gusto ko po malaman, siguro bago po kami mag-hearing sa Lunes ng Blue Ribbon, ipapatawag ko po yung Senate Sergeant at Arso namin. Yung mga... Ipatawag mo si John Vic Remulla. Hinimas-himas niya yung muscle ni Senator Robin Padilla. Kung may papatawag, tatakutin nyo na naman ako sa patawag mo si Senator Robin Padilla. Si John Vic Remulla. Mga members po ng USA kasi parang papatay-patay po, sinabihan na po sila na bawal. Nakalusot po sa kanila. Kaya nga po gusto kong malaman sa kanya, ba nangyari, strike to na kayo. Nung una, sabi niyo, putukan, barilan. Wala naman palang exchange of gunfire. Kayo lang nagpaputok. Ngayon naman, nalusutan kayo. Sinabi na ng acting Senate President na walang hearing. Sana, in-event nyo yan. Sana, pinatay nyo ng ilaw, yung kuryente. Dahil wala, kasama nyo. Wala naman talagang putos. Paano yun? Base doon sa investigasyon, meron talagang gumanti ng putok yung NBI. So yung narrative ng Malacanang, narrative talaga nitong mga nasa majority, minority. Ano ba talaga? Gulo nyo na dapat makialam ng Korte Suprema dito. So, ito po parang mahina po yung usapan natin. So, kailangan po natin ma-review ngayon. Nakakatakot po dahil 22 senators po nag-official. Paano kung lusubi kami ng mga armadong grupo? Malulusutan lang sila basta-basta. Yun po yung sinasabi natin. Ang naging dating kasi... Anong malulusutan? Yun nga, pagka linusob sila, pinagpaputok na Gumanti ng putok yung lumusob. So, talagang si Eric Silvestre, pabaling-baling. Sinabi mo, nagpaputok, pinagtanggol ang Senado. Ngayon, pagka lulusog, patulog-tulog. Pambihira, oo. Senator Erwin, parang naging valid o naging legal at naging proper yung hearing dahil nasa loob ng plenary hall, maayos nilang naisagawa yung hearing, wala namang namatay na mic, walang namatay na ilaw. So parang talagang pinahintulutan silang gawin yon.
Instruction po talaga ng leadership at ng buong grupo, hayaan na lamang sila. Since hindi naman po recorded yun sa Senate Journal, magiging record, hayaan lang po namin. Pati kami nakakipanood na rin, nakakatuwa po. Parang, mali pa kayo script, hindi pa po nila na-memorize. Sige, natatawa kami. Tapos, nagtatawanan po kami. Sabi nila, bakit di ba nung si Senator Ligarda at Mas Villar kasama natin? Sabi namin Tito Soto. Kanya, wala na. Sabi ni Tito Soto, mukhang may sakit na rin yata nakalimot si Cayetano o talagang sinadya niya na huwag basahin. So, nakakatuwa ko. Saka yung inconsistency, nabiro pa ako. Ilang babae, magaganda ba yung mga babae? Nabiro pa ako. Magaganda ba? Ang tanong, magaganda ba yung mga babae? Pambihira, puro kamunduan nata nasa utang mo, Brad. Oo talaga, oo. Kaya hindi umaasa sa Pilipinas, ginagawa ng mga Pilipino, puro kalibugan na lang eh. Punta ka sa FB, puro kalibugan. Punta ka sa TikTok, puro kalibugan. Pambihira. Hindi aasa sa itong bansa na to, kung puro kalibugan ang iniisip nyo. Di ba? Kailangan ho nating magnilay-nilay ngayong mga panahon na to. Kailangan ho nating manalangin. Hindi kagaya ng pananalangin nito, iba yung pananalangin na ginagawa niyan. Kailangan ho nating ipagdasal tong bansa na to. Sabay-sabay, ika nga. Para mailagay na sa tamang landas. Kung ano yung landas na yan, dapat yung landas na kung saan doon sa landas na walang magnanakaw. Doon sa landas na walang nagdodroga. Doon sa landas na walang mga kurakot. Doon sa landas na kung saan ang panalo asambay ng Pilipino. Ngayon, kung ang landas na pinupuntahan natin, landas ng mga maleta, landas ng mga kickback, iba usapan mo yan. Wala kasenso talaga. At landas ng puro kalibugan. Yari tayo dyan, di ba? Yari ho tayo dyan. Sabi ko, ewan ko, sabi ko sa imahinasyon siguro. Pero doon, yun nga, isusunod ko nga yung parte na yan, na sa mga nakaraan, hindi ka nababanggit Senator Erwin Pero kahapon, nabanggit ka na, tsaka si Senator Soto at iba pa. At may tinukoy na halaga sa iyo, parang 70 million yata yung binanggit na dineliver daw sa iyo sa Green Hills, sa bahay mo sa Green Hills. Actually, parin Jerry, nung una pa lamang, yung may listahan pa yan na binigay ko na sa media. Kasama po tayo po yung pinakahuli. Na pag sa press con, nabanggit din po tayo. May nag-press con po yan sila dati. Kung maalala ninyo, dito po sa Green Hills, nag-press con po sila, binanggit din po yung pangalan ko. Pati yan sila Soto. At saka sila Senadora Loren, at saka sila Senador Mark, nabanggit din. Sa majority na po tayo. So, pero kahapon nawala yung may mga nawalang kasamahan nyo. So ito sa Lunes, ipalabasin nyo yung mga kasamahan nyo. Ibanggitin lahat, pati si itong si Mac Villar, wala po mo. Hindi kami allergic dyan. Tayo sinasabuhay natin dito sa PH Update, yung ikulong ang mga mandarambong, di ba? Yan ang sinasabuhay natin dito. Hindi ko tayo kagaya ng ibang mga programa sa television at radyo. Ikulong ang mga mandarambong. Pagka napupunta doon sa kanilang mga idolong senador, biglang ang bihira tumatahimik. Kalistahan. Na mga nasa minority. Yan kami na citizen, naiwan kami dahil kami ngayon ng majority. Wala bang ito ulit yung pangalan, pero sila po medyo na, kaya nga po natinanungan ng media, sabi na, malay ko, kahahawak ko lang, pero kitang-kita naman ho doon alam niya naman ho yun. So una pa lamang, tinanong niya ko, pasama ka, ba't kaya ka, sinama ng mga Marines yun? Sabi ko, maniwala ka dyan, Senator Cayetano, sa kutang ko, paniwala lang. Saka si Loren din dati, nung una pong lumabas yan. Kasama rin ang pangalan niya. Oo, kasama siya. At hindi ako papayag na mawala ang pangalan niya. Kung kasama si Loren, ako nung binsa. Anak ng tawag, di pwede wala yung kasama yung sa unang kapidabid kasama si Loren. Tapos tinanggal siya sa pangalawa. The truth will set us free. Kung sabi niya, sinama tayo, wala naman ang kinalaman dyan. Sa totoo niyan, parin Jerry, flood control, wala naman ho ako masimulat. Matindi ang records ni Cabral, kung nabigyan ako ng allocation, na records ni Saldi ko. Wala po, kasi nung pumasok po ako ng Congress, nung 19 Congress, kalahati na. Wala na po, kaya naibigay niyo yung mga budget. Nung pumasok ko Senado nung ako po, umupo po, July po ako umupo June 30 po ako naupo So paano ako magkakaroon ng allocation? Okay. So wala kang flood control, kahit anong flood control project, wala ka? Ganun ba, Senator? Wala po akong flood control, wala po. Ang problema nga dito, hindi mo kailangan magka-flood control para magkaroon ng kickback. Ang kailangan mo lang, iparada yung budget sa yung party list o sa yung distrito. Yun lang ang dapat mong gawin. Wala po infrastructure. Wala po infrastructure project. Wala po akong request. Wala po akong... Ang problema po kasi pag party list ka, wala kang allocation. Kasi saan mo dadalhin yung infrastructure mo? May district naman po. Aagawin ko, kunin ko ng district. Kunwari, Baring Jerry, ako yung taga-Palawan. Tatlo yung congressman namin doon. Kung dadalhin ko yung aking, kung ako yung congressman, dadalhin ko yung infrastructure doon. Kukunin ng third district o second district o ng district yun. Kaya ang party list, hindi ko nabibigyan ko ng allocation. Kung nabigyan man, it's because malakas siya or yun talaga ang ika nga pang negosyo. Pero hindi ho wala akong allocation. Kaya senador, wait na po ako pumasok. At saka isa sabi nagbigay, Saldi ko. Lumayas na si Saldi ko ng mga panahon din. Very inconsistent. Pero hindi ko na lang isa-isahin ang inconsistent. Anong nang ako Nagsasabi na nga ng mahiya naman kayo si Marcos Jr. Meron pa daw di umanong nakaparada. Nakaparadang close ban sa Diamond Hotel na meron na naglalaman ng pera. Erwin, sa ayon sa gusto nilalabas ang katotohanan dyan.
Kung sinasabi niyo malinis kayo, ang mga ebidensya ay palalayain kayo pagdating ng panahon. Pero ngayon hawak niyo ang naratibo, nakakatawa. Wala. Tayo ay naniniwala doon sa mga naging argumento nitong si Ma'am Sasugan Sasot. Kung kinaya nila na mapadala sa The Hague, Netherlands, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at walang naging galaw ang sambayan ng Pilipino, linunok na lang ng garon-garon ng sambayan ng Pilipino ang kaganapan na yon. Dito sa flood control na to, ano ba naman itong flood control na to? Pilipino willing isuko ng pamahalaan sa ibang jurisdiction. Pilipino yun ha, hindi man tinulong dito. Pagkahuli, lipat mapunta The Hague. Ano klaseng kabulbulan yun, di ba? Inconsistencies nila para sagutin na lamang po nila sa korte yung mga inconsistencies nila. Okay. So ipapatawag niyo pa rin ba sila? Iimbitahan niyo pa rin ba itong sina Attorney Baligod, Mike Defensor at 18 Marines sa hearing ninyo sa Lunes? Kailangan po nilang bagatin dahil kung hindi sila po ay baka ma-issue ng contempt. Paano kung ayaw na nila dahil sasabihin nila bias na kayo, doon lang kami sa Cayetano Marcoleta Block mag-attend. Lumalabas po kayo dahil puro kasi mga gusto nila. Kasi ito po, recorded po ito. Yan. Magagamit po ito. Yun ang maganda, recorded. Ako sangayon ako dyan. Kakampi mo ako dyan, Sen. Erwin. 110% kasama mo ako dyan. Kung sakaling hindi sila dumalo, magkakaproblema tayo. Maging ako magiging kakampi muna ako dyan sa panawagan na yun. Kailangan nilang dumalo dito sa isa na to. Dito, ito yung apoy. Ito yung apoy na ika nga isusukat sa consistency, credibility. Kahit gaano pa kabayas yung mga magtatanong, kung consistent ang iyong mga sagot. Sa akin sa gusto mo, babagsak lang tayo doon sa katotohanan. Yan ang sabihin ko sa inyo. Yung kasinungalingan, kailangan mong pagtakpan ng panibagong kasinungalingan. On top of that, kailangan mong pagtakpan ng walang humpay na pagsisinungaling ho yan. Isang pagkakamali lang siya sa lulubog yan. Kaya dito natin masusubok talaga. Pagka examine nila sila nung mismong pinaparatangan nila. Pagka sinabi nitong, paano mo laman ng maleta yung pera yung maleta? Sir, kami ho yung naglagay ng pera sa maleta. Sir, naalala niyo pa ho ba ganito, ganyan? Doon tayo magkakaalaman. Confrontation ika nga. Di ba? Dalawa lang to. Gamble na naman ho itong ginagawa. Sugal ho ito, sugal. Pag nagkamali itong Gatchalian Black dito, anak ng toka, pagpetestahan ho sila sa Lunes. Kaya kailangan nila ayusin to. Galingan ho nila itong hearing na to. Dahil pag nagkataon na, malaki yung problema nila dito. Okay. At saka yung plano ko po dito, para mataas siguro 2-3 hearing na lamang po dahil sinasabi, nag-yayaw si Senator Marcoleta na pinagtatakpan. Ipatawag natin ito ngayon. Pagkatapos ito siguro, after sila, tapos yung mga inakusahan nila, after that po, kawan na po committee hearing, and then papasok ko sa ombudsman. Hindi naman kasi kami mga prosecutor. Sige, actually, kung tutuusin na... Hindi, marami pa tayong dapat pag-usapan. Ang Blue Ribbon Committee, yung corruption na yan, hindi lang nakalimit dyan sa flood control na yan. Malawak ho yan. Sa education, sa agriculture. Sa bagay, nakaano lang ata ho sila, nakalimitado lang sila doon sa naging privilege speech, no? Kung ano man, kailangan pa rin imbestigahan yung napakaraming korupsyon na nangyari sa ating bansa. Kung yun pa lang ang kanilang magiging galaw na ipapatrabaho nila kay Remulla, lahat ng gusto nilang ipakulong, edi yun talaga ang trajectory niya. Di ba, Sen. Erwin? Kagiri, may impression ng tao ng mga investigador kami sa Blue Ribbon. Hindi po. Oo, nag-iimbestiga kami dahil sinasabi doon public accountability ng mga government officials. Tama po yun. Pero yung pag-imbestiga, pag-prosecute na ikaw may kasalanan, ikaw ay ganito, ikaw ay nagkasala sa ganan, hindi po, ombudsman po yun ang nag-determine noon sa kanya iakyat sa Sandigan Bayan. Yun po. Nauubos na natin yung oras natin. Ang dami pong dapat imbestigahan pa, parang Jerry. Tama. Hindi lang po sa Sierra Madre. Gusto ko na pong isunod dahil kinalbo na po ng mga minero yung Sierra Madre. Ala pong hindi po umiimik yung Environment and Natural Resources natin, department. Nakalbo na po yung Sierra Madre. Di po ba protected zone yan? Kailangan sa maimbestigahan. Totoo yan. Marami pang dapat na talakayin ng Blue Ribbon. Pero ito, yung 18 Marines sa ayaw at sa gusto nila, pahaharapin ninyo sa inyong komite. Opo, magdala pa sila ng sa isang abogado kung gusto nila parang bumulong para malamin natin, di po ba? Kumbitado rin ba? Kukumbitahin din ba ninyo ang mga senador na nasa ilalim ng Cayetano Block sa inyong hearing? Lahat po kami member kasi ito po sinasabi. Unlike mo sa kanila, nung itinalaga nila si Tia na chairman ng Blue Ribbon, sila walang inimbita na sa grupo namin na no minority. Tapos automatic, iimbitahan nila si Senator Soto bilang the minority. Wala po inimbitahan eh. Inimbitahan ko kami mag-attend. Okay, edi sa Lunes, magano kayo, mag-usap-usap kayo, wala nang problema yan. Masyadong iyakin si ano naman. Kahit di kayo imbitado, senador kayo, punta kayo sa Senado, kakapal naman ng ano nito mga. Hello everyone. Hello MJ and Mark. Shoutout kay Prof. Ana Malindugo, isa sa mga iniidolo natin yan. Hindi lang sa maganda, matalino pa, di ba? Idolo ho natin. Prof. Ana Malindugo yun. Isa sa mga geopolitical analyst. Idolo yan. Okay ba yung dating ko dyan? Loud and clear, Loud and Prof. clear. Opo. Prof, unahin lang muna natin. Prof, may nagpapakumusta sa'yo. Si Erwin. Bilang isang geopolitical analyst, pag mga ganito po may power struggle, lalo na dito sa isang sangay po ng ating gobyerno sa lehislatura, meron pa nga tayong question sa ating ehekutibo. Nandyan pa yung krisis sa gitnang silangan at sariling krisis dito sa Pilipinas at sa usaping korupsyon. Ano po yung typical or karaniwan po na pananaw ng ibang mga bansa sa kagaya po natin na may ganito pong klase na problema? I think, ma'am, ang pananaw ng mga tao sa ibang bansa, yung hindi, especially yung ibang nationalities, at saka from an outsider's perspective, especially on my side, kasi wala ako ngayon sa bansa, marami din naman ako nakakausap ng mga ibang nationalities. Ang unang tinatanong nila is, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Yun yung unang-unang question talaga. Kasi una, ang prominente kasi na nababasa at
nakikita nila sa news, lalo na sa, kasi ang social media is very prevalent and apparent kahit saan ka pumunta sa buong sa mundo. So, kahit anong nangyayari sa Pilipinas, nalalaman niya ng buong mundo, lalo na sa social media kasi alam mo yung Facebook, Twitter, X and many others. So ang nakikita talaga nila, unang-una nilang tinatanong is ang politika ng Pilipinas, bakit ang gulo-gulo at parang every now and then may pasabog kumbaga at may event. At tinatanong din nila ako, bakit ganito ka gulo ang politika ng Pilipinas domestically speaking? So ang hirap mag-explain kasi kapag nag-explain ka, kailangan mo i-trace lahat at explain kung anong klaseng, political system meron tayo, yung, kind of form of government, kasi lahat yan, ang kultura, kung may maturity ba ang Pilipinas when you talk about politics. So, iyon ang una nilang tinatanong at bakit, hindi lang ang gulo, bakit yung political struggle sa Pilipinas is very prevalent and at the same time among politicians. At isa sa mga tinatanong din, minsan kapag nasa conference ako and I have, kaibigan ng mga international people, ang tinatanong nila lagi is, bakit ang corruption sa Pilipinas sobrang massive when in fact hindi kasi ang sinasabi kasi din nila lahat naman ng bansa to certain extent may level of corruption or may corruption na nangyayari pero ang pinag-uusapan kasi diyan yung level of corruption or index pero sa Pilipinas ang nakikita ng ibang mga nationalities kasi bakit ganoon ka massive ang corruption at bakit napaka-prominente niya kasi nababasa din talaga nila yung mga news at saka yung mga nangyayari sa Pilipinas at yun yung mga questions sa akin minsan or most of the time ang hirap mag-explain. So, ang tingin sa atin talaga ng ibang mga lahi parang ang gulo-gulo ng Pilipinas. At the same time, nakikita din nila na ang economy natin is also struggling. So, hindi maganda ang image natin actually sa international community at meron ka pang hindi lang yun ang problema ng domestic politics and even the economic struggle na meron ng Pilipinas at the moment under a Marcos Jr. government. Isa pa sa pinaka-prominente na issue is yung foreign policy at lalo na yung mga issues na may kinalaman sa Philippine-China relations at saka may kinalaman halimbawa yung nakalipas na balikatan or exercises, bakit sobrang intensive at ngayon yung mga, like for example, how intensified naman yung militarization ng halimbawa ng United States sa Pilipinas at meron ka ng Japan being part, of this so-called alignment. So yun yung mga bagay talaga na prominent tinatanong ng ibang mga lahi sa akin, especially kapag on travel ako and I'm attending international conferences at saka ang alam ko, ang tingin nila sa Pilipinas is magulo. Magulo. Yun. Opo. Ito ba yung weakness din ng form of government din natin po, Prof? Ito ba isa sa mga disadvantage po na resulta po ng ating form of government o talagang wala yan sa forma ng ating gobyerno? Kasi dito, ang daming mga paru-paro G, mga lumilipat na lang kung saan nila gusto, doon sila, yung mga ganun po, hindi kagaya sa ibang bansa na may paninindigan talaga, no? At may lehitimong check and balance kasi magkaiba yung pananaw. Halimbawa, doon sa Amerika, hatian sila, no? Dalawa lang talaga yung kanilang partido, no? Sa ibang mga bansa din. Ito ba yung nakikita nyo? Or wala talaga yan sa form of government, basta corrupt yung mga or trapo or traditional politician, ganyan talaga mangyayari, Prof? Sa akin kasi dalawang aspeto yan. Coming from, kasi ang background ko rin is aside from being an international relations, one of my academic discipline na talagang pinag-aralan is political science. So coming from a political science perspective, when you talk about political system and the political culture and the political dynamics of a country, I think it's a factor of it's a product of everything. Sa akin kasi una, kapag tinignan mo ang Pilipinas, mayroon ka rin kasing argument na kahit ano pang klase ng sistema meron ka, may it be a parliamentary system of government, a form of government, or what you call a presidential form na meron tayo ngayon, kung ang political culture ng Pilipinas talaga, at saka yung klase ng mga politicians na mayroon tayo, ganyan, na most of them are corrupt, and you have what you call political dynasties in the country, and which is very prevalent, at saka dahil dyan nagkakaroon ka ng nepotism and so many other issues. So, ang political culture mo, kapag ganyan, kahit anong klaseng form of government ang meron ka, ang isang bansa ay magiging problematic pa rin when you talk about political instability or pagkakaroon ng magandang politika or good governance sa isang bansa. So, that is a very important factor. So, ibig ko lang sabihin is, ang isang bansa, ang pinaka-importante kasi is yung political culture mo at saka yung values and maturity ng klase ng leadership at saka ng mga politicians mo na nasa loob ng bansa. It just so happen na ang Pilipinas talaga may problema when you talk about leadership and when you talk about the kind of leaders, quote-unquote, and politicians we have. We have that kind of vacuum. On the other hand, if you ask me if a presidential form of government is good and or what is best for the Philippines is a parliamentary. Sa akin, to be very honest, sa akin kasi, when you talk about check and balance in government, ang presidential form naman kasi, given the system that we have right now, meron naman tayong tinatawag na check and balance, kaya may tinatawag kang 3 co-equal branches of government, legislative, executive, and judiciary. Pero sa tradisyon ng politika meron ng Pilipinas at ang practice natin ngayon, yung klase ng co-equal branch of government, yung klase ng, hindi yan kasi in real politic, in real situation in the Philippines, blurry kasi yan. Kasi look at the current administration of BBM or even the previous administration. Ang presidente mo, supposedly, ang kanyang area of concern lang is the executive. But in our system and in the way we operate as a country, politically speaking, ang nangyayari, even the president has control over the House and even the presidency of the Senate when in fact, dapat co-equal branches of government yan at hindi dapat magkakaroon ng cloud. But, in a way, mayroong ganun kasi ang ating mga politicians, kung sino ang nasa taas,
lahat yan mag-aalyansa doon. So, nabiblur din ang check and balance mo. On the other hand, when you talk about the judiciary, ang judicial system mo, ang appointing officer kasi dyan is actually the president. To a certain extent, may check, in theory, may check and balance, pero when one person i-appoint mo, tapos may utang na loob ka doon sa presidente na nag-appoint mo, in some ways, nabiblur din ang tinatawag mong check and balance. Kasi supposedly, in theory, kapag co-equal branches of government, independent yan dapat. At dapat, they function accordingly na magkakaroon ka ng check and balance na talagang totoo. Pero in real life kasi, in real politics, that is not happening in the context of the Philippines, given a presidential system of government. At isa pang problema dyan kasi, in a presidential form of government na meron tayo right now, is, halimbawa, you have a president na hindi okay. Hindi siya okay talaga. Like, alam mo yun, ang daming nangyaring hindi maganda, bumabagsak ang ekonomiya mo and all. Hindi mo siya pwedeng palitan kaagad-agad. Kasi, like for example, in the Philippines, you need to have 6 years. That president has to stay 6 years in office. Dalawa lang kasi ang pwede mong gawin dyan. Extra constitutional na measure to remove a president, and that is a people power, which is very difficult to mount on, to have. And another one is impeachment. But if the president controls the House at to certain extent the Senate, in terms of numbers, hindi yun man nangyayari. But in theory, dapat, pwede yun. Kasi supposedly, independent ka ang legislative mo. So, these are the, how do you call this, this is the realities of the Philippines. So, sa akin, if you ask me, kung ano yung tingin ko, I would, for me, ang mas gusto ko is a parliamentary form of government. Kasi bakit? Because the parliament is just it's one, and then if there is a crisis in governance, you can actually change the prime minister anytime, and you can just have a vote of confidence, and then you come up with a new government again. Mas madali kasi ang accountability mechanism at magpapalit ng leader sa isang parliamentary system. Well, as you can see in other countries, like for example UK, and then you have a president as a ceremonial. But at the moment, to be frank, I don't really recommend a change of constitution or a change of form of government, precisely because there's a danger that those people in power right now may want to perpetuate, or they really want to be perpetuated themselves in power. So mahirap ang ganong klaseng change of government at this very moment. Kasi babaguhin mo ang constitution mo, at the same time, if you really look at the current politics that we have in the country, ang House and even some members of the Senate are actually allied by the administration or by BBM. So in a way, kapag nagpalit ka ngayon, BBM would still be the Prime Minister, o ganun talaga. So, and he can actually, ang danger lang doon, he can actually perpetuate himself in power as long as he controls the parliament. So, medyo mahirap din yun. So, sa akin, sa tanong mo, it's a combination of everything. If the political culture, the kind of the political system, and also the maturity of the Filipino people. As I can see and observe, coming from a very political science na perspective, ang mga Pilipino din kasi hindi pa siya mature. Kasi ang maturity not everyone, but many I think are mature, but many are immature politically speaking. Precisely, alam nyo kung saan mo makikita ito doon sa klase ng mga politicians na binuboto at inuupo mo sa posisyon. It's like a cycle. But I understand, of course, na mahirap ang ganitong sitwasyon. Ang problema ng Pilipinas politically deeply rooted. And for me, to be very frank, if I'm a fairy, I would rather have a reset of the whole system so that we can start fresh. But of course, it's not easy to do that. So, may ganito kang problema. So, it's not necessarily all about the political system. It has something to do with many other factors, including the political culture, the mindset, the maturity, and of our context, and also the Filipino people. Na alam mo yun, dapat mag-mature din tayo. Correct. At lalo na when you talk about electing leaders in very critical position like the president, or if we have a change of government, maybe a prime minister. Pero at this time, uulitin ko, I'm not advocating for a change of constitution precisely because I'm afraid that many politicians who are now in power would want to stay in power more than necessary, or hindi na natin mapapalitan yung mga yan. May danger of that. So yun yung tingin ko in a very short explanation, kasi this is a very complex issue na kailangan ng isang 2 hours lecture or 3 hours lecture. Opo. At least Sayang, political no? science course. Willing ho tayong makinig kahit 3 oras pa yan, basta itong si Prof. Ana Malindugo yung magsasalita, di ba? Matututo ho tayo kung ano yung mga dapat natin gawin bilang mga Pilipino kung sakali mang, kasi nakikita nyo naman ho, no? Sa malapit na hinaharap, parang yan ang trajectory talaga ng ating bansa. Anong magagawa natin bilang Pilipino para bantayan kung sakali mong magkaroon ng ganyang klaseng galaw? Wala tayong magagawa, mga bangag tayo, di ba? Kung sakaling dumating tayo dun sa punto na yun, anong gagawin natin? Ang sarap pa, tingnan yung paghahanda o yung mga suggestion itong si Prof. Ana Malindugo. Hindi may impeach si BP Sara. Hindi sila dalawa lang. Pag hindi na impeach si BP Sara, kung di tayo mag-charter change, gigira tayo. Alin sa dalawa gagawin natin? Alin man doon sa dalawa na yun, talo ko sa bayan ng Pilipino. Kaya, ano ba Prof. Ana? Ano dapat natin gawin? Opo, Prof, bago lang si partner MJ, ito rin, sino ba yung dapat magsilbi, tatayo dapat na oposisyon? Kasi nakikita rin natin, yung minority dapat, yun yung talagang mag-check and balance. Pero nangyayari, parang parte ng majority. Naalala ko nga, tinanggal pa nga na senior deputy, minority leader si Erice. Sabi ko, kung tutuusin, para sa akin, legit siya kasi talagang naninindigan siya sa na antay siya sa lahat ng mga di ba? Kumbaga hindi nagbago yung kanyang prinsipyo po, pero siya yung tinanggal doon sa minority. Well, yung mga kasama nila na natili, pero katakataka na para parte din sila ng majority.
Actually, magandang tanong yan, Agmar, kasi sa House ang tinutukoy mo, even the Senate. Pwede kong i-point out na sa current na sitwasyon ng Pilipinas, even on the sa side ng legislative, which is the upper and the lower house, makikita mo wala naman talagang opposition dyan. Because even the minority, the so-called minority in the House of Representatives, they are actually co-opted by the current administration and even politically co-opted by the current administration and even by the majority in the House. So wala ka talagang makikitang very glaring na opposition or minority block. Kasi pag sinabi mong minority block, this, to a certain extent, this represents some kind of opposition to the majority. Ikaw ang mag-check eh. Kaya nga may tinatawag ang majority and minority, to a certain extent, para magkaroon ka ng tinatawag na balancing and check and balance. Pero the current situation in the Philippines, really, to be very honest and frank, sa House of Representatives, wala kang ganun. May mga personalities ka sa House that really stand out na they are in opposition to certain policies and to certain things na nangyayari sa House. And very few of them, ma-identify mo yan eh. Na kung sino yan, si Risa is one, but isang tao. Kung Mia, wala na. Wala na siya. Pero pag tinanong mo ako kung yung minority bloc ba is really the so-called opposition and would probably exercise check and balance vis-a-vis the majority bloc, there's no such thing. I'm really very upfront of this. There's no such thing. On the other hand, sa Senate naman, so ganun din dapat. Pero ngayon, malinaw din, I'm sorry about these things, but I really have to be blunt. Alam mo, nawawala na rin yung tinatawag mong check and balance or even role talaga ng majority at ano yung role ng minority kasi masyadong politika ang nangyayari sa Senate. Actually, they don't even talk anymore about relevant legislative measures, but they are just in a state of power struggle. Kung kaninong side ang makukontrol ng Senado at and why. Kasi mayroon kang mga issues na upcoming, like for example, flood control and investigation, andyan din ang upcoming impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, makikita mo, imbis na ang Senado, i-tackle nila ito based on their job and what need to be done. Ang nangyayari sa kanila, nagpa-power struggle sila kasi they want to control the Senate and they want to control the rules and how all of these major issues like the impeachment trial and even the massive corruption in government in terms of oversight, in terms of investigation, paano nila control favoring one camp over the other. So kaya nga may power struggle ka. So right now, makikita mo from Alan Peter Cayetano block ngayon, nandun ka na sa Soto, Gatchalian and others block. And I think there is one more senator that will deflect from the side of Cayetano going to the other side para magkaroon sila ng 13 kuno na majority and they elect a new SP. So, makikita mo sa Senado, imbis na ang Senado ang actually, ang role din kasi ng Senado would be a check and balance on the lower house when it comes to bills na gustong ipasa ng lower house na medyo alanganin, hindi na nila nagagawa ngayon yan kasi ang nangyayari sa kanila, power struggle sila kung sinong may control at kukontrol sa Senado because of certain issues na very critical sa Pilipinas. And as I've said, dalawa yan existing right now. Yung impeachment trial at saka yung massive corruption in government na kailangan imbestigahan. So, ganun nangyayari sa Pilipinas right now. So, kung tatanungin mo ako check and balance, there's no such thing at the moment, to be very frank. Both in the lower and the upper house, there's no such thing. And ang nag-i-exist lang ngayon na arbiter, quote-unquote, na arbiter sa Pilipinas when you talk about our branches of government, which is the legislative, the executive, and the judiciary, kumbaga, performing role of check and balance is actually the Supreme Court only. Kaya nga sinasabi ko, the Supreme Court is actually the last bastion of our democracy in the Philippines. So hindi na Senado ang last bastion. O wala na. Wasak na yun. O meron tayong second to the last lang pala Senado. Ang pinakalas pala ay ang Korte At Suprema. this very moment, it's really the Supreme Court. But the thing here is, I am not sure how other people perceive some rulings of the Supreme Court. But I would assume that the justices in the Supreme Court are also trying their best in addressing the issues, critical issues being presented to them by the Filipino people, by certain government officials, or by kung ano-ano mang petition ang nilalaan sa kanila. Kasi mahirap din ang role ng mga justices, when you talk about critical issues na pinipresenta sa kanila, including the impeachment, including yung ang ICC issues, including yung budget na ng 2024, 2025 na ngayon, may mga oral arguments ka. So ang daming issues. So I think the judicial branch through the Supreme Court, they are performing, at least to a greater extent, they're performing the so-called check and balances in government, checking the legislative and checking even the executive. So sa akin, ang last bastion talaga right now ng democracy sa Pilipinas, when you talk about institutional integrity, is actually the Supreme Court. Supreme Court. The Supreme Court, yeah. Opo, Prof, isa lang po yung tanong ko, Prof. Nakatakda raw magpataw ng sanctions ang Chinese government sa Philippine government kapag magpatuloy raw po ang unlawful discriminatory arrest sa mga Chinese national. Ito pong mga ano na ito, Prof, economic sanctions, kabilang po dito yung suspension ng urea fertilizer importation at yung ilang main agricultural products na binibenta po natin sa kanila, pati na po yung refined oil. Gaano kalaking dagok ito, Prof, bilang sila po ang number one buyer ng ating mga produkto at bumibili din po tayo ng mga produkto po sa kanila. Actually, ito yung alam ko itong issue na to, Thursday pa ata, alam ko na ito kasi a friend of mine informed me about this. Sabi ko nga, this is really not okay for the Philippines kung magkakaroon ng economic. Ganito kasi ang mangyayari dyan, no? Ang sinasabi kasi nila, kapag tuloy-tuloy yung sinatawag mong selective and some kind of discriminatory arrest of
Chinese nationals in the Philippines na walang basihan, no, walang basihan. Ibig sabihin, aresto ka lang ng aresto. Kasi nga tinatawag selective nga ang tawag nila. At ang ibig sabihin doon, ang Chinese government is right now saying to us, to the Philippines, not only to the Philippine government, but to Philippines as a whole, na sinasabi nila, there will be a retaliatory policy. At I think some of the retaliatory policy nila is yung tinatawag mong pagdideclare kay Gibo and from family nila at kung ano-ano pa na non-persona non grata daw sa lahat ng territory ng China. But that one, wala pa akong naririnig na official. I'm not sure lumabas na yan, alam ko rin, at saka may nagsabi na sa akin, Thursday pa lang, pero I'm not sure kung mayroon nang lumabas na policy talaga or pronouncement coming from the headquarters, coming from Beijing. Kasi ang nakita ko lang ngayon is the Chinese Embassy in Manila. But if the Chinese Embassy release it, ibig sabihin, there is already there. Nandyan na yan. Now, ang second nilang sinasabi is, magkakandak din sila ng crackdown sa mga Filipinos in Chinese territory, including Hong Kong and Macau, and of course mainland, ng tawag nito, na illegal staying in China. And then the third one is the economic sanction. Economic sanction meaning, yung export natin sa kanila, it will be affected. And at the same time, ang import natin sa kanila, especially when you talk about agricultural inputs, will be affected. So ito yung mga nandyan nakalata. Ngunit, ang gusto ko lang i-emphasize, hopefully I'm right, no? Sa pagkakaalam ko, may tinatawag kang conditional F, may tinatawag silang if or conditional. So ibig sabihin, hindi pa yan siguro i-implement. Titignan nila kung kung tuloy-tuloy pa rin itong nangyayari na quote-unquote selective arrest of Chinese national in the Philippines, especially dun sa kanilang mga investment. Kasi ang China, may mga investment dyan sa Pilipinas na may kinalaman halimbawa sa industriya or may mga business investment dyan. So may mga tao sila dyan. So kung patuloy na magkakaroon ng ganun, kasi ang sabi din ng Chinese Embassy, they will protect the interest of China in the Philippines and the Chinese national. So kapag tuloy-tuloy yan, I think they will push through with all of these sanctions. Kasi sanctions yan. So sa akin, to be very honest, ang feelings ko dyan at saka yung tingin ko dyan, a little not, well, I feel sad because for me, marami ng problema ang Pilipinas. We don't need additional pressure coming from outside. Kasi kung titingnan mo ang ekonomiya ng Pilipinas, struggling na tayo. Ang domestic politics mo, magulo na. Now, ang investment climate mo, wala na. Pababa ng pababa. Ang inflation mo, ang inflation mo mataas. Ang value ng peso against the dollar is mababa, and at the same time ang income ang mga tao in terms of purchasing power mababa, at saka ang GDP mo mababa. So kung titingnan mo ang Pilipinas at the moment, sa dami ng gulo at dami ng problema, both politics, foreign policy, and even when you talk about economics, hindi natin kailangan ng additional problem or additional external pressure coming from an economic sanction coming from China. Hindi natin kailangan yon. Mahihirapan tayo as a country. Lulubog ang Pilipinas lalo. So sa akin lang, sana on the part of the government and of Marcos Jr. and even to Secretary Teodoro Gibo, you have to balance things out. I'm not saying that as a country, the Philippines will not be able to implement ang tinatawag nating law enforcement. Na when you talk about, nationalities in the country na may ginagawang hindi maganda at kalokohan. I think as a country, I believe na dapat nating i-implement ang ating laws and law enforcement when you talk about nationalities in the Philippines, may it be Chinese or any other nationalities na may ginagawang criminal activities sa Pilipinas. I believe in that and I agree with that. However, iwasan natin yung tinatawag mong selective or hindi ganon ka walang basis or walang hindi talaga well established na the cases to arrest certain nationals, especially the Chinese, kung hindi naman talaga wala tayong basis to do that. Kasi at saka may legal papers naman pala itong mga to. Alam mo 'yon, kasi ang problema diyan, may retaliation na mangyayari. And kapag nag-retaliate ang isang country tulad ng China, which is a giant, we don't have leverage over China, may it be military defense or economics, ang kawawa dyan ang Pilipinas. At huwag na nating dagdagan ang problema ng bayan. Kasi sobra na Ang dami-daming problema. Ang ekonomiya mo, struggling, ang politika mo. So we don't need additional extra pressure coming from outside, especially coming from China, who has a leverage over us economically, even in trade. So ang pakiusap ko lang sa ating gobyerno, enforce our laws accordingly, how to other nationalities in the country, but make it sure na you're doing it the right way. On the other hand, at iwasan natin yung wrong or napagkamalan lang. Kasi pag nag-retaliate sila, wala tayong magagawa. Kasi wala tayong bargaining chip at wala tayong leverage over them. We are a small, in terms of trade, we're just trading with, I studied already, it's in my paper, na ang trade natin sa kanila, kung ang mga 2% lang ata tayo, when you talk about the overall international trade of China across the world. So wala tayong leverage. So ang sinasabi ko lang, ayusin natin para hindi mag-suffer ang Pilipinas kasi hindi natin kailangan ng additional pressure sa dami na ng problema ng bansa. Yun lang ang pakiusap ko sa current government ni Marcos Jr., especially doon sa ating mga relevant officials tulad ng defense, ng military, ng PNP, ng NBI, and even the Bureau of Immigration. Kasi isipin natin ang bayan natin, no? Medyo mag-isip-isip tayo ng konti, no? Maraming salamat. Prof, Ayun. maraming salamat, Prof. Prof. Ana Malindo. So, Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PCP. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat, mga bayan.